Ngayong araw sa Papa Dudut Stories, may mga tao na dahil sa sobra nating pagmamahal ay nagagawa nating magparaya para lamang hindi siya masaktan. Mas katanggap-tanggap para sa atin na tayo na lamang ang maiwan at masaktan kesa sila pa. Pero lahat ng sakripisyo at pagbibigay ay palaging may limitations. Lahat tayo ay marunong makaramdam ng pagod lalo na kapag nauubos na tayo. Kaya dapat alam natin kung kailan tayo dapat na sumuko at bumitaw. Lalo na kapag hindi na tayo napapahalagahan ng tama. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo Papa Dudut at sa mga subscribers nitong YouTube channel po ninyo. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Charlie, 25 years old at taga Olongapo. Siguro natural sa mga lalaki na hindi masyadong expressive sa feelings. At lumaki ako ng ganon Papa Dudut. Noon pa man ay hindi ko na ma-express ang tunay kong nararamdaman, masaya man, malungkot o galit. At lalong lalo na kapag in love. Dahil doon kaya siguro ako hirap na magka-love life. First girlfriend ko ang ka-live-in partner ko noon na si Gail. Pero hindi siya ang unang babaeng sinubukan kong ligawan. May mga nakaka-MU na rin ako noon pero hindi natutuloy sa committed relationship. Kasi aaminin ko na duwag ako noon sa pakikipagrelasyon. Natatakot kasi ako na mapagsawaan. Ewan ko rin ba kung bakit naalala ko tuloy si Lenny. Ang isa sa mga sinuyo ko pero hindi ko naging girlfriend. Alam ko sa sarili ko na gusto ko talaga si Lenny pero hindi ko na naituloy ang panunuyo sa kanya sa panliligaw dahil hindi pa rin ako sigurado sa sarili ko at sa nararamdaman ko para sa kanya. Hanggang sa nagkaroon na nga siya ng boyfriend at doon na ako nag-decide na kalimutan siya. Nang makagraduate kami ay nakilala ko naman si Gail. Naging kaibigan hanggang sa may mangyari sa aming dalawa nang minsan na magkainuman kami. Nagbunga ang pangyayari na yon Papa Dudut at doon nga ay nag-decide ako na panagutan yon. Kaya nagsama na kami sa iisang bahay bilang magkasintahan. Mabait naman na partner si Gail at ramdam ko na mahal niya ako. Pero kahit kailan ay hindi ko nasuklian ang pagmamahal niyang yon. Hi, sarap ng ganito lang Eddie? Tamang chill lang, walang iniisip na mga problema sa buhay. Ang sabi ko noon sa kasama at kaibigan ko na si Eddie. Nasa isang resto bar kami at nagchichill lang. Dati ko siyang kaklase noong college at alam niya lahat ng kwento sa buhay ko. Oo Paps. Mag-uumpisa pa lang ang gabi natin pero parang ang lalim na ng hugot mo dyan. Nanibago tuloy ako kasi hindi ka naman ganyan noong nasa college pa tayo. Natatawang sabi pa ni Eddie. Bakit Paps? Paano ba ako noong college tayo? Tanong ko. Masayahin lang ganon. Chill ka lang pero hindi ka naman pabayarin sa pag-aaral mo. Yung ganon ba? Basta alam ko masaya ka lang palagi. And speaking of masaya, naalala mo ba nung college tayo? Yung nahulog si JP sa may puno tapos imbis na mag-alala si ma'am sa kanya, pinagalitan pa siya. Tanong ni Eddie. Ay oo tapos muntik pa siyang masuspend. Buti na lang napakiusapan niya si ma'am. Natatawang sagot ko nang maalala ko ang ikinuwento niya. Iba talaga yon Paps. Buti na lang at hindi tayo sumunod sa kanya doon sa may puno. Kundi pati tayo nasaktan na nga, napagalitan pa. Dagdag pa ni Eddie. Parang hindi mo naman yung kilala si JP. Adventurous masyado pero lagi namang epic fail. Di wala ring kwenta, sagot ko naman. Ay oo, kahit sa babae wala talaga siyang diskarte. Wika pa niya. Grabe ka naman Eddie, sa kaibigan natin. Kahit na ganoon yun, kaibigan pa rin natin yon. Sino-sino bang mga babae ang diniskartehan no na kilala natin? Napaisip na ako noon sa mga sinabi ni Eddie. Naalala mo si Rose? Yung
education student na medyo masungit sa una pero kalog naman pala? Tanong niya. Oo. Yun yung maganda hindi ba? Tanong ko. Ayan ha, porket maganda, natandaan ka agad. Natatawang pangaasar pa niya. Sira ka talaga Paps. Pero siya yun hindi ba? Naalala ko kasi kahit na anong kulit ni JP noon, mahina naman siya sa diskarte pagdating sa mga babae kaya nababasa din kaagad ang wika ko. Ay wow, nagsalitang malakas at magaling pagdating sa mga babae. Pangaasar pa niya. Grabe Paps ha. Hanggang ngayon masakit ka pa rin magsalita. Akala ko ba si JP lang ang pinag-uusapan natin? Natatawang tugong ko noon. Joke lang. Alam mo naman ako mapagbiro. Pero mabalik tayo kay JP. Hindi ba diniskartehan niya rin si Lenny dati? Pagpapaalala ni Eddie. Talaga ba? Hindi ko ata alam yan sagot ko. Hindi mo alam? Kaya nga hindi ka niya masyadong pinapansin noon ang mga ilang buwan kasi hindi ba gusto mo rin yun si Lenny? Naunahan mo lang siya sa diskarte? Tanong pa ni Eddie. Oo pero hindi ko na lang din tinuloy Medyo nahihiyang pag-amin ko. Wala duwag ka pangaasar ulit ni Eddie. Grabe ka talaga sa akin kanina ka pa ha? Natatawang sabi ko sa kanya. Sabay kaming napatawa dahil sa pangaasar pa ni Eddie. Ang sarap pala talagang balikan ang nakaraan. Yung nakaraan na wala kaming ibang iniisip kung hindi ang pag-aaral at kalokohan lang. Walang mabigat na problema sa buhay at sa trabaho kagaya ngayon. Pero alam mo, napansin ko, parang hindi okay si Lenny ngayon. Yung mga sinishare niya kasing post sa Facebook nung nakaraan saka yung mga fine-favorite niya sa Twitter parang ang lulungkot. Parang tungkol sa pagiging single. Mukhang break na sila nung boyfriend niyang si Eddie. 5 years pa naman sila noon. Pagkukwento ko. Hoy Charlie, ikaw ha, kilala kita. Alam ko yung iniisip mo, naku, sinasabi ko sa'yo. Kung ano man yung pinaplano mo, tumigil ka na. May asawa't anak ka na. Doon ka mag-focus sa inaanak ko. Pagpapaalala niya sa akin. Ninong kasi siya ng anak naming si Gail. Ha? Sinasabi ko lang naman sa iyo kasi nagwo-worry ako sa kanya. Kaibigan pa rin naman natin siya hindi ba? Depense ko naman kaagad sa kanya. Close kasi kami ni Lenny at Eddie. Kami ang madalas na magkakasama noon. Oo nga nandun na tayo sa kaibigan natin siya pero alam naman natin na kahit papaano may nakaraan kayo. Tapos ikaw may asawa't anak ka na ngayon. Muling pagpapaalala pa niya. Hep, correction ha. Anak lang. Hindi ko naman asawa si Gail. Pagtatama ko sa sinabi ng kaibigan ko. Ay sus, ganun na rin yun. Nagsasama na kayo sa isang bahay at may anak na rin kayo. Kaya huwag ka nang magulo dyan, ang sabi pa niya. Grabe naman. Hindi ba pwedeng gusto ko lang kumustahin din yung kaibigan natin? Alam ko at alam mong strong si Lenny pero nasasaktan pa rin yon. Kailangan pa rin niya ng kaibigang dadamay sa kanya sa panahon na ganito. Tayo yung mga kaibigang kailangan niya. Muling pagdedepensa ko pa sa sarili ko. Sino naman nagsabi sa iyo na tayong kaibigang kailangan niya? Kilala nating dalawa si Lenny. Ayaw niya nang masyado siyang pinakikialamanan. Kaya magagawa lang natin maghintay kung magsasabi siya sa atin. At saka hindi mo pa naman sigurado kung naghiwalay talaga Ang assuming mo naman basta kay Lenny, ang wika pa niya. Eddie, ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin? Naka-move on na ako sa kanya. Ang tagal-tagal na noon, sagot ko. Sana nga, sana talaga nakapag-move on ka na. Ikaw na rin na nagsabi na matagal na yon kaya dapat wala ka ng kahit na anong nararamdaman para sa kanya. Ang sabi pa ni Eddie. Papadudot, eto talagang si Eddie palibhasa alam niya lahat ng mga nangyayari sa akin kaya ang lakas namang asar at magpayo. Siya kasi ang best friend ko at isa sa mga kakaunting tao na kaya kong pagsabihan ng tunay kong nararamdaman. Minsan, matagal ako magsabi kay Eddie pero dahil kabisado na niya ako. Inihintay na lang niya akong magkwento sa kanya.
Ganon talaga siguro kapag best friend ano. Parang may koneksyon kayong dalawa na hindi ninyo kailangang sabihin ang mga bagay-bagay pero alam nyo na. Kaya alam din ni Eddie ang tunay kong nararamdaman para kay Lenny noon. Sa kanya kasi ako humihingi ng advice at actually naging mag-best friends kaming tatlo noon kaya alam kong si Lenny may nasasabi rin kay Eddie tungkol sa akin at sa naging sitwasyon namin noon. Medyo magulo kasi yung sitwasyon naming dalawa ni Lenny dati dahil na rin sa hindi ako sigurado sa sarili ko. Hindi ako makagalaw at makadiskarte sa kanya na maayos dahil na rin sa takot kong masaktan siya. Lalong lalo na sa takot kong masaktan ako sakaling mahalin ko na siya ng buong buo. Pero kung iisipin, si Lenny talaga ang totga ko o ang the one that got away sa buhay ko, Papa Dudut. Naging sobrang close din kasi talaga kami noon at best pa nga ang tawag niya sa akin. At kung may isang bagay na pinagsisisihan ako sa mundo, iyon yung hindi ko naiparamdam sa kanya ang totoong halaga niya para sa akin. Sobrang nasaktan ako noong nagkaroon na ng boyfriend si Lenny na iba at nakita ni Eddie yung pinagdadaanan ko. Hindi ko na rin nasabi kay Lenny ang lahat ng yon kasi iniisip ko na bakit ko pa siya guguluhin. Masaya na rin naman siya. Ang mahalaga lang naman sa akin ay masaya si Lenny kahit na hindi ako ang dahilan kung bakit siya masaya. Pilit ko nung kinumbinsi ang sarili ko na nakapag-move on na ako kay Lenny, Papa Dudut. Kaya lang siya naman ang gagawa ng paraan para muli kaming magkalapit. Naka-lunch break ako noon at kasalukuyan na nasa canteen nang makatanggap ng mga chat mula kay Lenny na nagtatanong kung busy raw ba ako. Gusto niya raw sana akong tawagan at makausap. Kabado man ang dibdib ko, Papa Dudut, pero sinabi ko sa kanya na hindi ako busy at pwede niya akong tawagan. Hello Charlie? Bati ni Lenny mula sa kabilang linya. Baka sa boses niya ang labis na kalungkutan na parabang kagagaling lang niya sa pag-iyak. Lenny, kumusta? Ayos ka lang ba? Pangungumusta ko. Ayos lang ako. Medyo naiiyak na sagot niya. Alam kong strong ka, Lenny, pero ngayon ayos lang naman na umiyak ka kung may mabigat kang pinagdaraanan. Wala namang masama na amining nasasaktan ka. Ang payo ko sa kanya. Sorry Bes, nahihiya lang talaga ako mangstorbo. Pasensya na sa storbo ha, dinamay pa kita sa drama ko, ang sabi pa niya. Ano ka ba? Wala yun Kaibigan mo ko kaya dadamayan kita. Sige na, magkwento ka na kung gusto mo magkwento. Makikinig lang ako. Anong ba kasing nangyari? Pag-uusisa ako. Charlie, iniwan na ako ni Rich. Napapagod na raw kasi siya sa relasyon namin. Parati na lang daw kasi akong busy. Anong magagawa ko? Alam niyo naman kung gaano ka-busy ang trabaho ko, hindi ba? Pagkukwento niya. Si Rich yung boyfriend niya noong college na akala ko ay makakatuluyan na niya. Ano? Dahil sa trabaho at pagiging busy mo ay iniwan ka na lang niya ng ganun-ganun lang? Medyo inis na sabi ko. Ayun nga Ewan ko ba? Ginawa ko naman ang lahat para maiparamdam sa kanya ang pagmamahal ko pero parang masyado na siyang nagiging madamot sa oras. Ayaw na niya na may kaagaw siya sa oras niya sa buhay ko. Naiiyak pa na dugtong ni Lenny. Nakakainis yung lalaking yun Gusto mo ba ng karamay sa personal? Kita tayo mamaya kung hindi ka busy. Tatawagan ko rin si Eddie para magkita tayo at mapag-usapan at madamayan ka namin sa problema mo. Suggestion ko. Okay lang ba yon? Hindi ba ako masyadong nakakaistorbo sa inyo? Tanong niya. Kahit kailan hindi ka naging istorbo sa amin. Tara na mamaya. Tanong ko pa. Sige. I-chat na lang kita ulit kapag tapos na ako sa work, ang sabi ko. Ayun, sige. Babalitaan din kita kung saan tayo makikita mamaya. Bye. Paalam ko. Magkahalong kaba at excitement ang naramdaman ko noon. May 4 na taon na rin kasi kaming hindi nagkikita ni Lenny kaya naman sabik na rin talaga akong makita at makausap siya.
May parte pa rin talaga sa puso ko na gusto ko siyang makasama, pero dahil may partner na nga ako noon at may anak na, tinatatak ko pa rin sa isipan ko na magkikita lamang kami ni Lenny bilang isang magkaibigan. O Paps, napatawag ka ata ng tanghaling tapat. Tanong pa ni Eddie nang tawagan ko siya. Paps, tumawag kasi si Lenny sa akin eh. Tama nga ang hinala natin nung nakaraan na hindi siya okay. Nagdrama siya sa akin kanina. Iniwan daw siya ni Rich kasi napagod na raw sa relasyon nila. Pagkukwento ko. Ano, talaga ba? Naku, si Lenny pala talaga ang iniwan. Ayos din yung lalaking yun ah. Tapos anong sinabi mo sa kanya? Pag-uusisa niya. Ayun, kinomfort ko siya kanina tapos niyaya kong lumabas. Ang sabi ko tayong tatlo para naman madamayan natin siya, sagot ko. Naku, negative ako ngayong gabi. Birthday ng pinsan ko kaya may handaan sa bahay nila at kailangan nandun ako. I-postpone na lang siguro natin yan, Charlie. Dapat kapag makikita kayo ni Lenny, marami kayong kasama kasi baka kung ano pang mangyari sa inyo. Baka anong feelings na naman ang manumbalik. Pagpapaalala pa ni Eddie. Grabe ka naman Eddie. Hindi ba pwedeng gusto ko lang damayan yung tao? Magkaibigan pa rin naman kami ha. Kahit na nagkaroon siya ng ibang pinili na mahalin noon. Kagad namang depensa ko sa sarili ko. Oo nga naman, alam ko naman yon. Pero alam mo din naman na hirap kang mag-move on sa kanya dati. Gusto mo ba talagang mahirapan ulit? Tanong niya. Hindi na uli mangyayari yon. Magkaibigan lang naman kami. Kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Sagot ko. Sige, sabi mo eh. Pero payo ko sa'yo, wag mo nang ituloy. Sa isang araw na lang, update na lang kita ng schedule ko para pwede rin ako, wika niya. Nang matapos ang tawag kay Eddie ay bigla namang nagring ang cellphone ko at si Gail ang tumatawag na kaagad kong sinagot. Hello Gail? Bakit? Tanong ko. Babe, anong oras ka makakauwi mamaya pagkatapos mo sa trabaho? Magpapasama sana ako sa'yo kasi may kailangan akong puntahan. Tapos para makapag-dinner date na rin tayo. Matagal na rin kasi nating hindi nagagawa yon. Ang sabi pa ni Gail. Paano si Abby? Tanong ko pa. Pwede naman nating pabantayan muna sa kapatid ko. Ilang oras lang naman tayong mawawala dito sa bahay. Sagot niya. Naku, hindi ako pwede ngayon. Kailangan kong mag-OT kasi may hahabulin akong deadline para bukas. Pagsisinungaling ko. Ah, ganun ba? O siya, sige okay lang. Sa susunod na araw na lang siguro. Sige, mag-ingat ka pa uwi ha. I love you. Bye. Malungkot na paalam naman niya. Medyo nalito pa ako noon sa dapat kong gawin o maging desisyon sa huli. Ayoko talagang magsinungaling sa partner ko na si Gail pero bigla na lang parang nagkusa ang bibig ko na mag-imbento ng kadahilanan. Alam ko rin na may point si Eddie na sinasabi niya kaya ayaw niyang magkasolo kami ni Lenny. Close na rin kasi si Eddie kay Gail at sa anak ko. Kaya hanggat maaari ay iniiwas niya ako sa tukso. Kaya lang papadudot ayoko rin talaga kasi na hindi damayan si Lenny sa oras na kailangan niya ng kausap. Kaya naman tinuloy ko ang pakikipagkita ko sa kanya ng araw na yon. Sayang, hindi nakasama si Eddie, ang sabi pa ni Lenny. Magkasama kami noon sa isang coffee shop. Kaya nga tinawagan ko talaga siya kasi alam kong gusto ka na rin nung makita ulit. Kaso hindi pwede. May family matters daw siya. Sagot naman niya. Hindi bale, makikita rin naman kami noon. Teka. Buti pwede ka ngayon. Hindi ka ba kailangan ni Gail sa inyo? Ayos lang ba sa kanya na nagkita tayo? Tanong niya. Oo naman. Okay lang sa kanya. Yun pa. Hindi naman ako pinagbabawalan noon. Sagot ko kasunod ng pilit na mga tawa dahil hindi ko napaghandaan ang itatanong niyang yon. Mabuti naman kung ganon. Akala ko kasi hindi niya alam. Ayoko namang makasakit o makagawa ng gulo sa inyong dalawa. Pero Charlie, salamat ha. Isang tawag ko lang at go ka na kaagad. Nakakahiya nga kasi kapag ako ang niyaya ninyo o chat man lang hirap ako mag-reply at ang tagal pa. Pero kapag ako ang nangangailangan ng karamay kagaya ngayon, lagi kayong nandyan. Salamat talaga. Medyo naiiyak na sabi niya. Ano ka ba Lenny?
Magkaibigan tayo. Ganito naman talaga ang ginagawa ng mga magkakaibigan, hindi ba? Nagdadamayan kapag may kailangan yung isa. At saka naiintindihan naman namin kung gaano ka kabisi sa trabaho mo. Sagot ko naman. Salamat talaga. Ayoko lang kasing maging malungkot sana ngayon. Sana, estudyante na lang ulit tayo, no? Ngayon ko na-realize na parang nung college tayo, madali pang lahat sa buhay natin. Kasi palagi lang tayong masaya. Wika niya. Oo nga eh. Nakakamiss din ang college. Nung nakaraan na pag-usapan rin namin ni Eddie yan. Ang kwento ko. Talaga ba? Parang mapapa-throwback tayo ngayong gabi Natatawa ang sabi niya. Anong throwback ba ang gusto mong pag-usapan? Tanong ko. Ikaw, throwback ng memories o feelings. Charot. Pero kung iisipin mo no, buti hindi tayo naging awkward pagkatapos nung, alam mo na, yung nakaraan natin kung matatawag mong nakaraan yon. Buti naging friends pa ulit tayo. Ang sabi pa niya. Baka hanggang doon lang kasi talaga tayo. Mas okay yung magkaibigan lang talaga tayo. Kita mo ngayon, mas nag-i-enjoy tayo na kausap ang bawat isa. Nakangiti pero medyo seryoso kong sagot sa kanya na kaagad naman niyang sinang-ayunan. Papadudot medyo nagulat ako nang i-share sa akin ni Lenny ang mga pinagdadaanan niya. Oo, magkaibigan pa rin naman kami at nagkakausap pero madalas ako ang nauunang mag-chat sa kanya. Bihira din naman siyang mag-reply siguro dahil na rin sa pagiging busy niya sa trabaho. Minsan pa ay naisip ko na baka pinagbabawalan siya ng boyfriend niya na kausapin ako dahil na rin siguro sa nakaraan namin. Pero hindi ko na yon na itanong pa sa kanya. Mas in-enjoy ko na lamang ang oras na magkasama kaming dalawa. Namiss ko si Lenny bilang kaibigan, Papa Dudut. Namiss ko yung bonding naming tatlo ni na Eddie at nalungkot ako sa pinagdadaanan ni Lenny noon dahil alam ko kung gaano siya nasasaktan. At sinusubukan kong matulungan siya sa kung paano makapag-move on. At dahil doon ay nasundan pa nga ang pagkikita namin at minsan ay kasama namin si Eddie pero mas madalas na kaming dalawa lamang. Kapag kasama ko si na Eddie at Lenny ay parang nawawala sa akin ang mga iniintindi ko sa buhay. Pati ang mga problema at responsibilidad sa bahay ay nakakalimutan ko. Parang college students ulit kaming tatlo at ang saya lang balikan ng mga pinagsamahan namin. Kaya naman mas napadalas na ang paglabas-labas ko noon. Doon lang kasi ako nare-relax kapag kasama ko sila. Lalo na si Lenny. Ay, kapagod. Buti na lang at natapos na ako sa paglalaba at pag-aayos ng mga damit ni baby. Ang sabi ni Gail bago tumabi sa akin sa pagkakaupo ko sa may sofa at niyakap ako. Babe, payakap naman oh. Pampawala lang ng pagod sa gawain dito sa bahay. Request niya sa akin. Niyakap ko naman siya habang ang tingin ko ay nasa bukas pa rin na telebisyon sa may sala. Parang hindi mahigpit ang yakap mo, babe ah. Ayos ka lang ba? Tanong ni Gail. Ha? Sorry, siguro pagod lang talaga sa trabaho. Alam mo naman ngayong linggo natambakan ako na ng gawain sa opisina. Sagot ko. Ah, ganun ba? Bakit ka natambakan ng gawain sa trabaho? Hindi ba panay naman ang overtime mo? Pag-uusisa pa niya. Kasi yung mga katrabaho ko hindi kaagad nakakapagsabit ng kailangan at mga importanteng reports. Yan tuloy na apektuhan yung trabaho ko. Nade-delay tuloy ako sa mga kailangan kong gawin. Pagkukwento ko. Ay oo nga, ang hirap nga niyan. Buti na lang at weekend na. Day off mo na at makakapagpahinga ka na rin. Teka, gusto mo ba na ipagluto kita ng paborito mong sinigang? Tanong niya. Ayos lang naman ako kahit na anong pwedeng kainin. Cold na sagot ko. Ganun ba? Sige, ikaw ang bahala. Ano bang gusto mo para makapag-relax ka ngayon at mawala ang stress? Paglalambing pa ni Gail. Siguro kailangan ko lang ng mas maraming tulog. Tipid na sagot ko. Medyo naiirita na rin kasi ako sa pangungulit ni Gail. Sige, pahinga ka na lang. Malungkot na sabi niya. Saglit pa siyang nandun sa tabi ko at nakayakap nang biglang umiyak ang baby namin. Hala, si baby umiiyak, baka gutom na yon. Nakalimutan ko pala siyang pakainin, ang sabi pa ni Gail. Ano, hindi mo napakain si baby?
Ano ba naman yan, Gail? Inis na wika ko kasi may oras siyang kulitin ako pero hindi pa pala niya napapakain ng anak namin. Oo, nawala sa isip ko dahil sa mga ginawa ko dito sa bahay. Guilty na sagot niya. Ano ba yan? Mas importante naman ang pagkain ng anak natin kesa sa kahit na ano rito sa bahay, hindi ba? Inis pa na tanong ko. Teka nga, bakit ka ba nagagalit sa akin dyan? Hindi ba nangyari na rin to isang beses? Tapos ikaw rin naman na wala sa oras yung kain ni baby kasi ang busy mo sa ginagawa mong trabaho dito sa bahay. Panunumbat niya sa akin. Oo nga, pero hindi na ba tayo matututo? Kailangan bang maulit ang pagkakamali na yon? Anak natin ang pinag-uusapan dito, Gail. Kaagad na sagot ko. Alam ko naman, sorry. Sige, i-check ko na si baby, teka lang. Ang sabi niya at nang akmang tatayo na siya ay pinigilan ko na siya. Wag na, ako na ang pupunta kay baby. Inis na sabi ko. Sure ka? Pagod ka hindi ba? Kailangan mong matulog. Sagot naman ni Gail. Ayos lang, para rin masigurado kong kumain na yung bata. Saka pagod ka rin naman hindi ba? Kakatapos mo nga na maglaba at magligpit ng mga damit ng anak natin. Sige na, ako nang bahala sa kanya. Marunong din naman ako mag-alaga ng bata. Isa pa, miss ko ng anak natin. Kaya ko na rin namang maging magulang para sa anak natin kahit lagi akong nasa trabaho. Medyo pasumbat na sabi ko. Wala naman akong sinasabi na hindi ka nagiging magulang ngayon sa anak natin ah. Nagrereklamo ba akong nagtrabaho ka? Nainis na ring tanong niya. Wala akong naririnig pero alam kong may ganyan kang mga iniisip ngayon. Sagot ko sa kanya. Alam mo, napaka-assuming mo rin sa ibang bagay. Ang galing mo pag may akusa. Wala namang ginagawa sa iyong ibang tao pero nilalagyan mo ng meaning. Ewan ko ba sa'yo? Kung stress ka sa trabaho, wag mo akong idamay. Kung pagod ka, pues mas pagod ako. Sumbat niya sa akin. Ewan ko rin sa'yo, bahala ka na dyan. Aasikasuhin ko na muna yung anak natin, total pagod ka rin hindi ba? Nasabi ko na lang bago ko siya iniwanan at pinuntahan ng anak namin. Papadudod, hindi ko na rin maintindihan ang sarili ko kung bakit naging gano'n ang asta ko kay Gail. Noon naman kahit gaano ako ka-stress sa trabaho ay hindi ko naman nadadala ang init ng ulo ko sa bahay. Lalo na kapag nakikita ko na ang anak ko. Pero siguro nagkapatong-patong na rin ang lahat ng stress, pagod at pressure na nararamdaman ko lately. Lalo kasing mas nagiging mahirap sa trabaho ko at kadalasan ay OT ang inaabot ko. Pero hindi naman ako masyadong nagreklamo sa OT kasi sa totoo lang ay kailangan ko ng dagdag na kita para na rin sa pag-iipon para sa kinabukasan ng anak namin ni Gail. Nagkaayos din naman kami ni Gail pagkatapos ng pangyayaring yon pero minsan nauulit ang pagtatalo namin yon. Alam ko naman na kasalanan ko kapag gano'n ang nangyayari kaya humihingi rin ako kaagad ng pasensya kay Gail. Mabuti na lamang at kapag nagkakaroon kami ng tampuhan o alitan, madali lang din naming nare-resolbahang dalawa kapag pinag-uusapan din namin ang lahat. Papadudot tuloy pa rin ang buhay namin. Kapag nasa bahay ako ay sinasalo ko ang ibang gawaing bahay at ang pag-aalaga sa baby namin. Dahil alam ko napapagod din si Gail sa pagiging may bahay at nanay ng sabay. Hindi pa rin siya nakababalik sa pagtatrabaho dahil gusto rin niya na masubaybayan ang paglaki ng baby namin hanggang sa mga 2 to 3 years old ito. Inalok na siya ng mga magulang ko na magbantay sa anak namin at naisip na rin namin na kumuha ng yaya para makapagtrabaho siya pero sa huli, umayaw lang din si Gail. Naintindihan ko naman ang live-in partner ko kasi ako din naman. Mas gusto ko talagang nakakasama ang anak namin pero kailangan ko rin talagang magtrabaho. Si Lenny naman ay mukhang unti-unti nang nakakapag-move on mula sa ex-boyfriend niya. Minsan nakakausap ko pa rin siya at nakukumusta pero dumalang na ang pagkikita namin dahil na rin sa hectic ang schedule niya sa trabaho. Hanggang sa isang araw ay nagulat ako nang puntahan ako ni Lenny sa opisina namin. Medyo seryoso pa ang mukha niya noon nang niyaya akong kumain sa malapit na fast food chain at syempre hindi ko yon tinanggihan pa. Tahimik kami noong umpisa at ramdam ko na may gusto siyang sabihin sa akin. Kilala ko na siya at alam ko kung kailan siya may nililihim o gustong sabihin.
Charlie, tawag niya sa pangalan ko kahit magkaharap lamang kami. Kinagat ko ang sandwich na hawak ko bago tumingin sa kanya. Ano yun? Tanong ko. Si Rich eh. Nakikipagbalikan siya sa akin. Malubanay na sabi niya. Ano? Usal ko. Hindi ko na nalasahan ang sandwich na kinagatan ko dahil kaagad ko yung nalunok. Tumawag siya nung isang araw. Gulat na gulat din ako. Sagot naman ni Lenny. Anong sinasabi niya? Pag-uusisa ako. Mahal niya pa rin daw ako. Mahal na mahal. Na-realize niya raw na hindi niya kaya na wala ako. Na ako lang talaga ang magpapasaya sa kanya. Ang kwento pa ni Lenny. Sus, mahal ka talaga niyan. Sana, hindi ka na niya iniwanan una pa lang. Napapailing na komento ko. Kaya nga eh. Saad naman niya. Anong sinagot mo nung sinabi niya yon? Tanong ko. Nung tinanong niya kung open ba ako sa possibility na magkabalikan kami, ang sabi ko hindi ko pa alam. Kasi ang totoo hindi ko rin alam ang isasagot ko sa kanya. Binigla niya ako eh. Mula sa pagtawag pa lang niya sa akin. Seryosong sagot niya. Mahal mo pa ba siya? Tanong ko sa kanya. Oo, sagot niya. Yun naman pala eh, wika ko. Pero kasi nasaktan na niya ako ng sobra, hindi ba? Paano kung maulit lang kapag nakipagbalikan ako? Medyo naiiyak na tanong niya. Parte naman ng pagmamahal ang masaktan. Para sa akin, hindi mo malalaman na tunay kang nagmamahal kung hindi ka nasasaktan. Kung nasasaktan ka tapos mahal mo pa rin ang isang tao, doon mo masasabi na pagmamahal yung nararamdaman mo talaga para sa kanya. Sagot ko. Alam ko naman na mahal ko pa rin naman siya. Siguro natakot lang talaga ako kasi naiwanan na niya ako kahit na mahal niya ako. Wika niya. Naiintindihan ko rin naman yung takot mo kasi natural yon. At syempre bilang kaibigan mo, ayoko namang masaktan ka rin ulit kaya wala akong ibang maipapayo sa'yo kundi ang mag-ingat ka. Ingatan mo ang feelings mo. Tama lang din na gawin mo yon. Tama lang na protektahan mo ang sarili mo. Pero wag mong sobrahan. Baka kasi sa sobrang pag-iingat mo sa sarili mo at sa puso mo, hindi mo na makita at maramdaman yung mga tunay na gustong iparamdam ng mga tao sa'yo. Mahabang litanya ko sa kanya. So ayos lang kung bibigyan ko ulit ng chance si Rich? Tanong niya. Oo naman. Hindi ka naman niya iniwan dahil may iba siya. Iniwan ka lang niya kasi kailangan niyang magpahinga at kailangan niyo ng space mula sa isa't isa. Hindi naman porket nasaktan ka niya masama na siyang at walang kwentang tao. Iniwan ka niya kasi tingin niya yun ang makakabuti para sa inyong dalawa at para rin sa relasyon ninyo. Sagot ko. Hay, hindi ko na talaga alam ang gagawin. Napaisip din ako sa mga sinabi mo ngayon pero tama ka rin naman. Kahit na anong gawin kong pag-deny, mahal ko pa rin talaga si Rich at totoo namang hindi siya nagloko. Salamat Charlie ha, ang wika pa ni Lenny. Matamis na ngiti ang ibinigay ko kay Lenny noon para lang hindi niya mapansin na nasasaktan ako sa pag-uusap namin. Ang sakit kasing marinig mula sa taong mahal mo na may mahal siyang iba. Pero ang mas masakit doon, yung ginagawa kong pagtulak sa kanya pabalik sa taong minahal niya kahit minsan na siyang nasaktan nito. Pagkatapos naming magkape ni Lenny ay hindi kaagad ako umuwi. Niyaya ko si Eddie na uminom kaming dalawa na kaagad naman niyang pinaunlakan. Akala ko hindi niya pa alam ang tungkol sa pakikipagbalikan ni Rich kay Lenny. Pero nagulat ako nang mahulaan niya ang dahilan ng paghiyayaya ko sa kanya. Alam kong pinuntahan ka ni Lenny kanina at sabay kayong nagkape kasi kinuwento niya sa akin sa chat. At sinabi rin niya yung mga pinayo mo sa kanya. Marami ka na namang tamang sinabi doon Charlie. Ang puri naman ni Eddie. Ako pa ba? Wika ko. Sana kung gaano ka kagaling mag-advise sa kanya, ganun ka din sa sarili mo, hindi ba? Sana nung sinabi mong simulan na niyang mag-move on, ikaw din sana. Ginawa mo, komento niya. Ano bang sinasabi mo dyan? Kunwari hindi ko alam ang tinutukoy niya.
Ano ba naman Charlie? Tayo-tayo na lang to. Best friend kita kaya kilala kita. Kabisado ko na ang mood at emosyon mo. Huwag na tayong maglokohan. Alam kong hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakakapag-move on kay Lenny. Kaya nga to the rescue ka kaagad nung binalita niya na break na sila ni Rich. Sagot niya. Siya naman ang lumapit. Kaibigan natin si Lenny. Alam nga namang hindi ko siya tulungan. Muling tanong ko. Wala naman akong sinasabing ganon Paps. Ang sa akin lang, parang ang bibo mo naman ata sa pagsagip kay Lenny. Sige, sabihin na nating walang mali siya yon sa kanya pero alam naman nating parehas na sa loob-loob mo, iniisip at hinihiling mo na sana matauhan na siya kay Rich at mapansin niya ulit yung nararamdaman mo para sa kanya. Sagot niya. Di kung ano-ano yung iniisip mo ngayon pag-deny ko pa. Paps, ako to ang best friend mo. Pwede mong sabihin sa akin ang lahat. Pangungumbinsi pa niya. Pero ayokong sabihin ang lahat sa iyo kasi lalong babalik ang lahat sa akin. Naka-move on na ako Nakapag-move on na ako sa kanya. Pigil ang mga luhang sagot ko sa kanya. Sobrang hirap talagang pigilan ang damdamin lalo na kung sobrang mahal mo ang isang tao, Papa Dudut. Kung noon talaga naka-move on ka na sa kanya, dapat noon pa hindi mo na siya pinilit kausapin. Dapat hindi mo na hinayaan ang sarili mo na mapalapit ulit sa kanya. Hindi mo pwedeng abusuhin ang pagiging magkaibigan ninyo, Charlie. Hindi ka na dapat nagpapaapekto sa kahit na anong nangyayari sa buhay ni Lenny. Kahit bilang kaibigan lang kasi may kanya-kanya na kayong buhay. Una pa lang, nung si Rich ang pinili niya at hindi ikaw, dapat alam mo na yan. Kasi yun ang totoo. Yun ang dapat pagpapayo pa ni Eddie. Akala mo ba gusto ko itong nararamdaman ko ha? Hindi no. O sige, aaminin ko. Nung una, hindi ko naman talaga gaanong kamahal si Gail. Pero natutunan ko na siyang mahalin. Pero hindi kagaya ng pagmamahal na nararamdaman ko para kay Lenny. Bakit ko ba kasi sinukuan kaagad si Lenny noon? Bakit hindi ako nag-risk? Di sana ako ang kasama niya ngayon. Sana hindi siya nasasaktan ng ganyan. Ako dapat yun Ako dapat ang kasama niya. Ang nagmamahal at minamahal niya. Naiiyak na wika ko. Paps, alam mo naman ang sasabihin ko dyan. Mag-move on ka na. 4 na taon nang nakakalipas. Hindi ka na pwedeng magmukmuk dyan dahil ang tagal-tagal na nun. At saka may anak ka na. Magiging okay din ang lahat. Makaka-move on ka na rin. Tulungan mo kasi ang sarili mo, Paps. Muling payo pa ni Eddie. Papa Dudut, bakit ganon? Ang tagal-tagal na at ang dami nang nangyari sa buhay namin ni Lenny. Pero bakit naiwan pa rin ako kasama ang feelings ko para sa kanya? Akala ko naman ay naka-move on na ako kasi may Gail na ako sa buhay ko. Pero si Lenny pa rin pala. Hindi ko gusto ang nararamdaman ko noon at nagigilty ako na baka nagamit ko lang si Gail bilang rebound habang nag-move on ako. Pero hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko na aminin na si Lenny pa rin talaga ang minamahal ko. Sobrang naapektuhan ako sa pagbabalikan ni na Lenny at ng boyfriend niyang si Rich. Nakikita ko ulit ang mga post ni Lenny sa Facebook kung gaano siya kasaya sa boyfriend niya at bumalik ang dati. Na para akong sinampal ng katotohanan na hindi sa akin si Lenny at mukhang kahit kailan hindi na siya magiging sa akin. Ang sakit, sobrang sakit. Hindi ko maintindihan pero nasasaktan pa rin ako. Pagkatapos nilang magkabalikan, ako na mismo ang gumawa ng paraan para dumistansya kay Lenny. Kahit pa nahihirapan ako. Sobrang nami-miss ko na siya araw-araw at kailangan kong pigilan ang sarili ko na i-chat siya ng una. Nag-chat din siya sa akin pero ako na ang hindi nagre-reply. At dahil sa nasasaktan ako ng sobra ay naapektuhan na talaga ako sa araw-araw at hindi ko alam na pati ang paligid ko ay naaapektuhan na. Kasama na roon ang partner kong si Gail at mas naging cold ang pakikitungo ko sa kanya. At madalas din ay mainit ang ulo ko sa bahay kaya ang resulta ay palagi kaming nagtatalong dalawa. Alam mo, kanina pa kitang napapansin na parang wala ka sa sarili. Actually, ilang araw ka ng ganyan. Ang lalim na naman ang iniisip mo.
Ano na naman ba yan? Seryosong sabi ni Gail. Nag-aayos kami noon ng mga bagong damit namin sa bahay pero hindi niya ako makausap ng maayos. Ayan ka na naman eh. Wala nga akong problema. Inis na sagot ko. Puro kang wala kahit halata namang meron. Charlie, pagod na ako dito sa mga gawaing bahay at sa pag-aalaga ng anak natin tapos konting opinyon na nga lang ang hinihingi ko sa iyo sa pag-aayos ng mga gamit natin, hindi mo pa magawa. Naiinis pa na dagdag niya. Sorry na, pagod lang ako. Nasabi ko na lang. Pagod? Lagi ka na lang pagod. Hindi ko na nga alam kung saan ka napapagod eh. Sigaw niya sa akin. Pagod ako sa trabaho, Gail. Gagawin mo ba talagang issue yon? Sa inis ko ay hindi ko na rin tuloy napigilan ang sarili ko na patulan siya. Sa trabaho ba talaga o sa pagdamay sa Lenny na yon ka napapagod? Biglang tanong niya na saglit na nagpatahimik sa akin. Kilala niya kasi si Lenny at alam niya ang tungkol sa dati kong nararamdaman para dito. Bakit ka ba nandadamay ng ibang tao dito? Ikaw lang naman tong may issue dyan eh. Kagad na pagtanggi ko. Paano hindi ko siya idadamay? Alam ko naman na kaya ka distracted nitong mga nakaraan kasi dahil sa kanya. Sabi niya agad-agad. Anong naihibang ka na ba, Gail? Naiinis na wika ako. Ikaw tong hibang. Hibang na hibang ka pa rin kay Lenny. Akala mo ba hindi ko alam ang nararamdaman mo para sa kanya? Huwag mo nang subukang i-deny, Charlie. Alam na alam ko at ramdam na ram ko na kahit na anong gawin ko, hindi ko mapapantayan niyang si Lenny dyan sa puso mo. Naiiyak na sabi niya. Pero ikaw naman ang pinili ko, hindi ba? Ikaw ang kasama ko ngayon. Giit ko sa kanya. Kasama nga kita pero yung puso mo nasa iba. Hindi ko pa rin pagmamay-ari. Pinili mo lang naman ako kasi wala ka ng choice eh. Pinili mo ko kasi gusto mong makapag-move on kay Lenny. Pero hindi mo pa rin magawa hanggang ngayon. Sagot niya. Paano? Pinikot mo lang kasi ako. Ginawan mo talaga ng paraan para mabuntis kita. Kahit ayoko naman talaga. Akala mo hindi ko alam yon? Hindi ko na napigilang sabihin sa kanya na dahilan para masampal niya ako ng mahigpit. Makapagbintang ka, Charlie ha. Pero kung nagawa ko man yun, pikuting ka, yun ay dahil mahal na mahal kita at natatakot ako na mawala ka sa akin. Naiiyak na sagot niya. Sinabi ko na nga ba tama ako eh. Pero hindi mo pa rin dapat ginawa yon. Kahit na anong rason mo, mali pa rin ang ginawa mo. Nasira ang buhay ko nang dahil sa ginawa mo, panunumbat ko sa kanya. Sinasabi mo bang nasira ng anak natin ang buhay mo? Ano? Nagsisisi ka bang pinanagutan mo ako at ang anak natin? Hindi makapaniwalang tanong niya. Kitang-kita ko sa mukha niya na labis na siyang nasasaktan noon kaya nagigilty na rin talaga ako. Gail, mahal ko ang anak natin. Mahal kita pero kagad niyang pinuto lang sinasabi ko. Mahal mo nga ako kaso lagi kang may pero. Hindi ba pwedeng wala na yung pero na yan? Kailan ko ba marinig yung mahal kita nang hindi ko nararamdaman na wala ka ng pahabol na pero? Paano nga naman mangyayari yon hanggang ngayon si Lenny pa rin naman talaga ang mahal mo. Kahit na anong effort ko si Lenny pa rin ang nasa puso mo. Patuloy na pag-iyak niya. Gail, hindi yun sa ganon. Hindi naman lahat ng pagmamahal natin para sa mga tao pare-pareho lang. Nagkataon lang siguro na magkaiba talaga ang pagmamahal ko para sa iyo at para kay Lenny. Paliwanag ko naman. Hindi yun nagkataon, talagang ganon. Talagang iba. Kasi iba talaga si Lenny para sa iyo. Hay, tama na nga to. Saka na lang tayo mag-usap. Kailangan kong tapusin ang mga ginagawa ko para sa bahay. Paalam niya bago umalis sa harapan ko. Papadudot ng lamig ang buong katawan ko sa pag-amin ni Gail na nagawa niya akong pikutin para magkaanak kami at umabot sa pagli-live-in. Sa totoo lang, noong nalaman kong nabuntis ko si Gail ay wala akong balak na takbuhan ng responsibilidad ko sa kanya pero wala sa loob ko ang magsasama na kaming dalawa. Para kasi sa akin ay magiging ama ko sa anak ko pero hindi pa ako magiging asawa kay Gail.
Pero dahil sa pagpupumilit at kagustuhan ng mga magulang namin ay wala akong nagawa kundi ang sumunod na lamang. Ilang beses pa na nagkaroon kami ng confrontation ni Gail tungkol sa mga nangyari hanggang sa nakapag-decide na siyang makipaghiwalay sa akin. At dahil nga sa pag-alis niya ay naiwan ako mag-isa. Ang sama ng loob ko pero alam kong kasalanan ko naman kung bakit naging ganito ang buhay namin. Ang buhay ko. Masama rin ang loob ko kasi inalayo sa akin ni Gail ang anak namin at ilang buwan ko nang hindi nakikita at nakakasama ang bata. At ilang buwan na ring walang direksyon ang buhay ko at lahat ay iniwasan ko at tanging si Lenny at Eddie lang ang pilit na bumabalik sa buhay ko noon. Hala, ang kalat naman dito, Charlie. Puro bote ng alak. Araw-araw ka ba naglalasing? Tanong ni Lenny na makapasok sila ni Eddie sa bahay ko. Ngumiti lamang ako at muling umupo sa may sofa. Paps naman, si Charlie ka at hindi ka ganito ka-weak. Kilala kita at hindi ka ganitong magmukmok. Nag-aalalang wika naman ni Eddie. Wala eh. Ang gulo na ng buhay ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. May pait ng ngiti sa mga labing sagot ko. Nasaan na yung Charlie na kilala ko? Yung laging nagsasabi sa akin na huwag kang susuko kahit na may problema. Tanong naman ni Lenny. Iba naman na ngayon eh. Iba na to. Hindi sa lahat ng oras kaya kong ipakita na malakas ako. Kasi hindi rin naman yun totoo. Nasasaktan din ako at bumabagsak. Medyo seryosong sabi ko. Charlie, sinabi na ni Eddie ang lahat sa akin. Malumanay na sabi ni Lenny. Ha? Ang alin? Takang tanong ko. Pop, sinabi ko na kay Lenny ang lahat. Mula sa nangyari sa kung ano man ang meron sa inyo noon hanggang sa ngayon. Alam na niya na mahal mo pa rin siya. Dugtong pa ni Eddie. Ano? Bakit mo naman ginawa yun? Ines at gulat na tanong ko. Kailangang malaman ni Lenny ang totoo, Charlie. Deserve niya to. Giit naman ni Eddie. Para rin naiintindihan ko kung anong nangyayari sa'yo. Nag-aalala ako sa'yo, Charlie. Kaibigan kita at saka pinilit ko lang naman din si Eddie na sabihin sa akin yun eh. Ayaw niya talaga noong una pero mapilit ako, Charlie. I'm sorry talaga. Hindi ko alam na sobra ka palang naapektuhan sa pagbabalikan namin ni Rich. Hindi ko alam na hanggang ngayon ay mahal mo pa rin ako. Ang wika naman ni Lenny. Ayos lang. Hindi ko rin naman sinasabi sa iyo eh. Hindi naman ako naging open at honest sa iyo nung una pa lang. Pagdating sa nararamdaman ko, sabi ko. Pero dapat mas naging sensitive ako. Kung alam ko lang hindi na ako sa iyo nagdrama pa. Nasasaktan ka na pala, lalo na nung sinabi kong gusto makipagbalikan ni Rich at mahal ko pa rin siya. Medyo naiiyak na sabi niya. Lenny, wala ka namang kasalanan eh. Ako naman tong may choice na mag-let go ng nararamdaman ko o hindi. Akala ko hindi ko magagawa pero ang totoo, hindi ko talaga ginawa. Choice ko yun eh at wala kang kasalanan doon. Wala eh, hindi na talaga pwede. Kahit gaano kita kamahal, alam ko na hindi tayo pwede, sagot ko. Pero syempre, hindi mo naman maiaalis sa akin yung pakiramdam na ma-guilty pa rin. Sorry talaga. Sorry sa lahat ng sakit. Sorry din kasi naging dahilan pa ako ng pag-alis ni Gail. Muling sabi niya. Huwag mo nang alalahanin yon, magiging ayos din ako. Saka tanggap ko naman ang lahat. Kasalanan ko ang lahat ng mga nangyari ngayon. Walang may kasalanan sa inyo. Kasalanan ko to at aayusin ko ang buhay ko para sa anak ko. Isa pa, ayaw ko rin magsinungaling pa. Ayaw ko nang mabuhay sa kasinungalingan. Minahal ko naman si Gail pero hindi yung tipo ng pagmamahal na kaya kong ibigay panghabang buhay. Baka hindi lang din siya ang para sa akin talaga, tugon ko. Papadudot pagkatapos ng pag-uusap namin ni Lenny ay nagsimula na ulit ako ng bagong buhay. Malaki ang naging tulong sa akin ang naging closure namin dahil doon ay natauhan ako. Ngayon ay nagmo-move on pa rin ako kay Lenny pero alam ko at malinaw na sa akin ang lugar ko sa buhay niya. Masaya ako para sa kanya sa kung ano ang meron siya sa ngayon. Pagkatapos ng naging closure naming dalawa ni Lenny ay nagkaroon rin ako ng pagkakataon para makausap ng masinsina ng mga magulang ko.
Dinalaw nila ako at sinabi ko sa kanila ang lahat na hindi talaga si Gail ang mahal ko. Napinikot niya lamang ako kaya kami nagkaanak at napilitan lang din ako na tumira kasama siya dahil lang sa anak namin at dahil na rin sa kagustuhan nila. Nagkaliwanagan na kami ng mga magulang ko at pinaliwanag nila na gusto lang naman nila ng makakabuti para sa akin at lalo na para sa apo nila. Akala daw nila ang pagkakaroon ng magkasamang mga magulang para sa anak namin ni Gail ang makakabuti pero ngayon naiintindihan na nila ako at nangako sila na hayaan na nilang mag-decide ako sa buhay. Labis man ako nasaktan sa pag-ibig pero marami akong natutunan. Kahit na hindi naging kami ni Lenny sa dulo, hindi ako nagsisising minahal ko siya. Hindi rin ako nagsisisi na nagkanak ako kay Gail dahil ang anak ko ang nagsisilbing lakas ko. At ngayon ay naging maayos na rin kami ni Gail at nagkapatawaran na. Civil kaming dalawa para sa anak namin kahit tinalikuran ko na ang relasyon namin ni Gail. Hindi ko tatalikuran ang pagiging ama ko sa anak namin. Maraming salamat po sa pagpili ng sulat ko, Papa Dudut. Magulo man ang naging kwento ko pero sana ay may mapulot pa rin na aral ang mga tagapakinig ng inyong channel. Lubos na gumagalang, Charlie. Sa isang relasyon na pinilit na mabuo, madalas na mapait na katapusan ang matatamo. Hindi kasi pwede na kontrolin ang nararamdaman natin para sa isang tao at subukan at ilang beses man nating turuan ang puso na ibaling sa ibang tao ang pagmamahal natin ay mabibigo lamang tayo dahil bihira ito kung magpatalo. Maraming salamat kay Charlie sa pag-share mo ng iyong malungkot na kwento. Sadyang maraming nangyari sa buhay mo pero nakakalungkot isipin na wala kang kasama alinman sa dalawang babaeng minahal mo. Mahirap kasi talagang turuan ang puso lalo na kung meron na itong tinitibok. Ang mahalaga ngayon, Charlie, nandyan pa rin ang anak mo para gawin mong inspirasyon na magpakatatag sa buhay. Mga ka-YouTube, mga ka-online, hindi sa lahat ng oras ay kaya nating diktahan ang ating mga puso. Ito kasi ang pinakamahirap na kalaban sa buhay natin. Pero bago tayo gumawa ng desisyon sa buhay ay pag-isipan muna nating mabuti para hindi tayo makasakit ng ibang tao. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut dito lamang sa Papa Dudut Stories. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.